everyone! Welcome to Usapang Pantahanan, another episode na alam ko matutuwa kayo at magiging mahalaga ang inyong mga sarili pag narinig ninyo ang sasabihin ng aming special guest for today. Welcome everyone! And again, we would like to thank you for being with us for another episode. And of course, with Mommy Fem. Mommy Fem, how are you? Hello. Yes, hello Mommy Narlene. And of course, to all our viewers all over the world and over the country. Another Sabado na naman. And isa na namang topic na talagang makaka-relate ang maraming mommies, no? And I'm sure that this holiday season, this coming holiday season, maraming gagawin ng ating mga nanay. Kaya naman maganda na pag-usapan natin kung paano nga ba magkaroon ng tinatawag na me time. Mommy Narlene, ating mga nanay na sobrang busy taking care of the family, business, or whatever. Ang dami-dami kasing ginagawa ngayon ng ating mga millennial moms. Hindi lang mga millennial moms, kahit hindi millennial moms, sobrang dami ng ginagawa sa buhay, diba? Kaya naman, Mommy Narlene, ay pumili tayo ng isa sa pinaka-busy, masasabi ko. At ito, idol ko tong ating guest ngayong araw na to. Talagang isa siya sa mga hinahangaan kong kababaihan at talagang who dedicated herself, no, sa kanyang pamilya, yung pagmamahal niya sa pamilya. At syempre, i-reveal niya sa atin mamaya, sa ating interview sa kanya, no? Kung ano nga ba itong kanyang mga self-care strategies as a busy mom. Ayan. O Mommy Narlene, pakilala mo na muna bago natin mapakinggan si Mommy Ami. Ayan. Sino nga ba siya? Ayan, Mommy Narlene. Okay po, ako'y natutuwa at nagagalak na sa akin ibinigay ni Mommy Fem ang pagpapakilala kay Mrs. Ami Real. Si Mrs. Ami Real po ay 66 years old at currently residing in Fairview, Quezon City. She has been married for 45 years. Wow! And is a proud mother of 4, 2 daughters and 2 sons, and a grandmother to 5. Her journey highlights her dedication as a wife, mother, and career woman, as well as her accomplishments as a church leader. As a full-time mother in her early years, Mrs. Real ensured that her children were well cared for and supported in completing their education. In 2013, her husband worked abroad in Saudi Arabia for 3 years before transferring to Qatar due to strict living conditions. There, he reunited the family, bringing them one by one. Despite having no prior work experience, Mrs. Real took on the challenge of working as a secretary in a construction company for 2 years. Adapting to a new culture and work environment was initially difficult, but her determination to learn computers and office management skills with guidance from her husband helped her overcome these challenges. She later worked at a consulting company for 12 years before moving with her husband to Dubai, where she focused on caring for her grandchildren. Now retired, the couple has returned to the Philippines, cherishing a life filled with family, faith, and gratitude. As a church leader in the Relief Society, Mrs. Real exemplified compassion, dedication, and service. Her leadership in this organization contributed to uplifting the lives of women and families, showcasing her strength and commitment to community building and faith-based initiatives. Mrs. Amariel's life is a testament to resilience, adaptability, and devotion to her family and faith, making her an inspiring figure for so many. So mga kausapang pantahanan, please welcome our very own Mommy Ami Real. Hello, Mommy Ami.
Hello. Wow, talaga namang kahanga-hanga ang inyong mga experiences sa buhay. And I'm sure na ang dami-daming mga nangyari nung mga nakaraang taon habang kayo po ay nag-umpisa bilang isang, of course, a young mother taking care of 4 children. Kaya naman meron kaming sets of questions ni Ma'am Narlene para sa inyo, para maikwento nyo. Paano nyo po ba ginagawa na magkaroon pa ng mga me time despite of your busy schedule? Ayan. So ito na Mami Narlene yung mga ating mga itatanong kay Mami Ami. So siguro unahin ko muna, ako muna magtanong sa number 1 para naman makabuelo na si Mami Ami, no? So tapos ikaw na yung sa pangalawa. Ganun na lang, no? Okay. So Mami Ami, bakit una naming katanungan, bakit importante sa mga busy moms sa panahon ngayon at nung mga panahon mo ang me time, sariling oras, and how it can benefit you both, or how it can benefit both your physical and mental well-being? Sagot na. Sagot ka na. Why is me time importante, especially sa mga busy moms, no? Kailangan nyo kasi in order to reduce stress, energy, and we need time out para makapag-schedule tayo ng susunod natin gagawin sa kinabukasan. Yeah. So, importante talaga ma-refresh, no? Dirin mo, kung ano ba yung mga me time mo, Mami, na ginagawa para ma-refresh ka? Minsan nagnanap lang ako or nakikinig ako ng music. Gano'n lang. Galing. Pero kung medyo mahaba-haba ang oras, pupunta ako ng salon, manicure, pedicure. Gano'n. Oo, no? Kung may budget, why not? Budget, o kaya tatawagin ko yung manicure sa akin, mas mura yon. Oo nga, yung mga self-service. Yes, o sige, Mami Narlene, your second questions. Okay. So marami ka rin na-mention, Mami Ami, no? Ano pa ba yung mga ibang practical strategies that busy moms can use to carve out time for themselves almost amidst their daily responsibilities, no? May na-mention na ka ng iba. Alam ko mas marami ka pang may share sa amin. Ano pa bang ibang-iba maliban sa pumunta sa salon? Okay. When everything seems so messed up, kung magulo na yung mo, just leave everything in silence. And try to figure out things. Bakit nga ba ako parang naguguluhan, And make time for yourself. Just relax lang. Take a break for a minute or take a nap. Try to go out with your friends for a while and go to movies or make chika-chika only, like that. Oo. Ang alam ko, ang pinagkakaabalahan mo rin ngayon recently, yung mga Zumba session sa community. Oo. Kasi ako bumalik ang doon, every PPHS. Wow! Kaya pala sexy na si Mami Ami. Yun ang project ko dito. Magawa nga yan. Magandang project yan. I-leader ka doon sa inyong community, no? Ano ho bang designation niyo doon as a leader? Sa board of director ako, assistant secretary ako. Association ng inyong ano pa to? Barangay level or village? Subdivision. Dito sa isa sa mga subdivision dito sa Fairview, Quezon City. Doña Carmen. Yan. So maganda talaga na katulad ni Mami Amy talaga na ang leader ay very energetic. One way course to unwind is to exercise kasama yung mga friends. Kaya nagtatag sila ng ganyan. Ayan. Ito naman, pangatlong question.
Kasi di ba, Mami Rial, Mami Ami, minsan, ang mga moms, they feel guilty sa mga me time na yan, lalo na paglalabas ng bag. Ano naman ang ima-advise mo sa kanila? That you can to moms who feel guilty about prioritizing self-care over family obligations. Okay lang ang self-care. Okay lang yun. Kailangan din natin yun. Pero hindi dapat sumobra. At makalimutan natin na meron tayong obligasyon sa ating family. Yes. No? You can invite your family to take a walk, o kaya watch TV together, dine outside, or just a bonding with a little kwentuhan. Yeah. And dapat tignan din natin yung kailangan ng ating family. Example, wala na palang laman yung rep natin. Wala palang kakainin. Dapat yun ang mga priority. Yes. Kumbaga, bago ka magkaroon ng me time, make sure na yung mga obligasyon natin sa bahay ay nagawa na. No? Pagluto ka na. Or nakapag-ayos ka na ng kung ano man yung dapat ayusin, nakapaglaba ka na. Hindi yung mauna yung me time. May advantage din, no? Pwede namang mauna yung mga me time basta may schedule. Diba? Okay. Sige, Mami Narlene, ano na yung next question natin? Okay. So, minsan, Mami Ami, no, di ba, syempre, inisip natin yung sarili natin, bigyan natin ng time, bigyan natin. Ngayon, ang isa ko naman tanong is, how can we involve our families to understand and support that there is a need for us ng personal time? Paano natin sila hindi ba natin sila obligahin, pero paano natin sila may involve? Na maintindihan nila na kahit marami tayong ginagawa, we supported them, we cook for them, we do things for them. They have also to understand na kailangan din natin ang personal time natin. So, how do you do it? Yung iba kasi, yung mga ibang yung parang nag-repeat up na, nagagalit, ganyan, hindi dapat gagawin yon. Dapat magkaroon ng open communication with the family. Dapat kausapin nyo na, pwede bang tulungan nyo naman ako a little bit? Ganon. Kasi, kung dadaanin natin sa galit-galit, magkakaroon ng friction ng family. Hindi tayo magkakaintindihan. So, dapat magkaroon tayo ng open communication na dapat magtulungan. Or siguro yung may mga time na pagkakausapin mo yung family members, you need to give them idea kung saan ka pupunta, bakit ka aalis, anong ganap. Kasi minsan nagsiselos po yung ating family members. Kung hindi na alam, no? Na, ay, si mama pala nasa, sumbahan, no? Hindi man lang nagpapaalam, ganun. Parang kasi minsan, napifeel ko lang, no? Dahil laging nakakapit sa atin ng pamilya, kahit malalaki na yung anak natin. They always look for us. Nasa na si mama? Kung mapapansin po ninyo, pag umuwi po yung mga anak natin, galing kahit saan, kahit matatanda na sila, ang una nilang itatanong, nasa si mama? Oo. Diba? Tapos, pag hindi ka nakapagpaalam, minsan may mga anak na jealous. Hindi mo lang ako sinama ni mama. Ganon. So, tama yung sinabi ninyo, Mami Ami, na kailangan open ang communication. Kahit sa text nga lang, pwede ka nga lang, o sa messenger. Kunyari, umalis ka ng bahay, sabi, uy, pumunta lang ako na sandali diyan sa kanto, nagmerienda or nagpa-parlor sandali, para lang din mainawaan nila na kailangan nilang maunawaan na meron ka ring sarili mong itinerary sa buhay mo. Kasi tayong mga nanay, minsan nga gusto natin ma-involve lagi yung family natin sa mga itinerary natin. Pero hindi laging yun ang case, di ba?
Kasi minsan, kailangan lang natin mapag-isa din. I mean, tayo lang. Pero, mas maganda ho yung suggestion nyo, Mami Ami, na maganda rin na kasama yung family. Kaya lang may pagkakataon na gusto mo lang yung sarili mo lang. Tama ba, Mami Nard? Ganon din ba? Pero kasi mga mommies, minsan kasi, pag maliliit pa yung mga anak natin, wala ng mga, kasi sabihin natin, kahit hanggang high school or middle ng college, hindi din natin mabigyan ng sarili natin ng me time kasi marami tayong inintindi para sa kanila. Ang baon nila, ang assignments nila, ang uniforms nila. Diba? So, minsan nakakaligtan talaga natin ang sarili natin. Pahinga lang tayo pag tulog sila. Yun na lang nagiging me time natin. But when they grow older, meron silang trabaho and everything, nagkakaroon na rin tayo ng time for ourselves. Kaya minsan choice din natin yung mga magulang kung gusto rin natin ng me time. Kasi tayo mga nanay, aminin pa natin hindi. Lagi tayong aligaga sa bahay. Diba? Yeah. Mami Ami. Oo. Actually, malalaki na kasi yung anak ni Mami Ami. Kaya, kumbaga, I'm sure, maraming me time si Mami Ami. Pero I'm sure nung maliliit pa yung anak ni Mami Ami, ay ganyan din siya. No? Parang, ang lagi na lang yung itinerary ay yung family. Yes. Kaya naman yung episode na to, it's mamaya, magkikwento pa kami ni Mami Nard. Ito yung last question. I think this is one of the best questions. Para makita natin, ano nga ba yung sa business ng mothers, maraming anak, kahit walang masyadong malalaki ng anak, kailangan pa rin natin ng at least simple yet meaningful me time activities. Mami Ami, ano nga yung pwede nyo ma-share bukod dun sa mga na-share nyo kanina? Yung mga meaningful me time activities that moms can try even with just 10 to 15 a day, 10 to 15 minutes a day. Ano kaya based on your experience? Based on my experience, nung maliliit yung mga bata, talagang priority natin. Pagising natin sila agad no? Yes. Napabayaan natin sarili natin. Minsan din na nga tayo naghihilamos. Sila na. Pero mga tips, ito ang simple yet meaningful me time activities, no? Unang ginagawa ko, get up 15 minutes early and have breakfast together with the family. Dapat together with the family. Spend 15 minutes together talking, have a weekly lunch together, go to bed together at night and cuddle each other, listening to music, reading books. Usually, reading books, yung Book of Mormon. And schedule a regular date night with your husband. Wow naman. Ang mga me time activities ni Mami Ami. Talagang me time with the family pa rin. Pero I appreciate that, Mami Ami. Kasi nai-strengthen yung bonds mo with your family member as you enjoy your me time with them. Kasi nga naman, breakfast is, of course, it should be a social activity, na kahit na-enjoy mo yung breakfast mo, me time pa rin yun, pero with your family. Ayan. And I think, isa sa pinakamaganda rin na banggit mo, Mami, yung date with your husband. Me time. Diba? No, Mami Narlene, na-miss mo na ba si Daddy Wee? Yes. Wala na akong ka-me time sa gabi. wala ka nang kasama manood ng Netflix sa gabi. Kasi minsan yung lamang me time namin, kung may magandang panoorin, we watch together. Ganun. Nabiyuda na kasi si Ma'am Narlene. Ilang years na kayo? February 12 lang siya umalis. So, hindi pa siya nagwa 1 year. Kaya, nakakamiss. Nakakamiss na. Kaya, sa na lang kasama yung mga pictures. Yan ang me time ni Mami Narlene, reminiscing all the wonderful memories with her husband. Kaya nga po ako sa inyong dalawa. Because you give priority to your relationships with children and husband. Kasi katulad niyan, yung nabiyuda na si Mami Narlene,
the old memories, I mean the good meaningful memories with your husband. Kahit me time yan with your husband, it really you will treasure it, no? Kung naman si Daddy. Isa sa me time ko, Mami Fem, is meron akong binigyan ako ng isang libro ng journal, writing all the beautiful memories, writing the pain, the grief, and everything. So parang pag nagsusulat ako doon, yun ang pinaka-me time ko. Tapos nailalabas mo yung mga saloobin mo. And after that, okay na uli ako. Yeah. So, hindi mo naman kailangan tapusin sulatan lahat yung nasa journal na yun. Pagkatapos ko magsulat na isang page, okay na uli ako. Then, back to normal and everything. And then pag medyo malungkot-lungkot na naman, either I open the journal again or just read books or watch my favorite na Turkish film. Yun na lang, para medyo maano siya. Fresh. Ganun, no? So, maraming ways talaga. Ayan. So, Mami Ami, maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa amin. Nakikita ko po sa inyo na talagang you really enjoy your me time with your family and we appreciate it. Kasi ibig sabihin yan, talagang pinahalagahan mo ang pamilya mo at ang sarili mo. Maraming salamat sa iyong magagandang examples. At si Mami Ami, hindi niya lang ako laging na naririnig na paano ko siya i-adore, no? Pero ngayon, dito sa usapang pantahanan, I could really say that she's really one of a kind na mother. Sobrang napakabait and not just napakabait, very, very loving sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Kaya thank you very much, Mami Ami. And I also want to congratulate Mami Ami, Congratulations sa 45 years of togetherness. Yes. Sa inyong hubby. Hindi kami inabot yun, hanggang 40 years lang kami. But you are blessed, 45 years kayo magkasama. Enjoying your grandchildren. Kaya naman sobra siyang blessed, Mami. Na materially and physically, spiritually, intellectually, socially lahat. Because of your good heart and of course pagmamahal mo din sa Diyos. So thank you. Thank you. One last ano ang last message mo sa inyong mga listeners? Sa aming mga ka-friends. Mga ka-friends. Unang-una, bawal ang stress. Huwag mong stressin sa sarili mo. Ikaw kasi ikaw sa sarili mo mismo ang gagawa ng kai-stress mo Dapat tapon mo muna yan. Yun lang. Yun ang me time. No stress. No stress. Huwag kang mag-iisip mabuti. Oo, huwag masyadong dibdibin. Oo. Ang problema, dyan lang yan Yeah. Hindi, huwag mong gagawin problema mo. Ayun. Yan, natutunan ko rin yan sa iyo, Mami. Ayan, sige. Thank you very much. Ingat Thank you very much. Thank you very much for inviting me. Thank you. Okay. Ingat po. So, wow. Napakaganda nung kung based on true to life experience. Yes. Marami kang matututunan, no? Kaya naman, dun sa kwentuhan natin with Mami Ami, ay atin naman pong dudugtungan, no? Kasi may mga experts po tayo na nagsasabi na may mga ilang me time na pwede nating gawin as busy moms. Siguro, unahin mo na Mami Narlene. Ayan, ay may tinatawag na ano bang gagawin ng isang busy mom? Okay. Meron akong jot down notes dito din, no? Okay, number 1, no? Finding me time, self-care strategies for busy moms. So, number 1 na pag-usapan ay yung schedule self-care as an appointment. Lagi tayong gumagawa ng mga appointments natin sa buhay. Appointment sa doktor, appointment sa teachers ng mga anak natin, appointment kung saan appointment. But, we forgot to put an appointment for ourselves. Yes. So, kailangan meron din tayong appointment para sa sarili natin. Kahit man lang yun ay napaka-short, but it should be everyday appointment.
Set a time in your calendars for me time, even if it is just 15 to 30 minutes. Ako, Mami Fem, ang aking appointment na me time after lunch. No? Oh. Tapos kumain, konti-konting lakad, konti-konting kembot, and then I just sit down, and then doon sa aking garden, nakita nyo naman yung pinaka-garden ko sa labas, naupo lang ako doon at tinitingnan ko lang yung mga tanim ko. Whether ito ko may flowers or just even the simple plants. Kasi minsan, habang tinitingnan ko sila, isip ko, sila nga ay nabubuhay na naandyan lang nakatayo at dinidiligan. How much more na tayo, mayroong kamay, may isip and everything. Bakit ba natin pinahirapan ang sarili natin, no? So, it gives us a chance na ilagay mo yung paa mo sa lupa na, hey, this is life. You don't have to push yourself. Huh? Just enjoy every moment. So, kailan talaga ng may me time Kasi para nare-realize mo na hindi naman ako robot. So, kailan ko rin umupot magpahinga. So, mga mommies, please, don't forget to put an appointment every day for your me time. Yeah. No? Kahit 15 to 20 to 30 minutes. Do it. Pang ano din yan, pang tanggal din yan ng para hindi tayo maging insane nga, no? To bring us na meron pa tayong sanity na kailangan alagaan. So, give yourself that me time. Yeah. Tama ba, Mami Fair? So, parang regular, mo na siya, activity in your day. Oo. Ako naman, more on, me time ko, morning, pag wala akong kasamang mag-breakfast, me time ko yun. Kakain ako ng masarap na breakfast. At nanamnamin ko yan. Kipag-usap ko kay Lord while eating my breakfast. Ganon. Ayan. And then, hack number 2. Ayan. Yan yung in connection sa sinabi ko. Create a morning ritual. Diba? Pwede namang gawin nyo dyan. You have your flavorful tea, meditating, or just stretching, no? Yung yoga stretch. Maganda yan. Marami nang available na mga yoga videos ngayon na you can do it at home. I think mas maganda yon na meron tayong ganyan na morning ritual na meditation, talking to the Lord for 10 minutes, no, reporting, whatever you want to say to the Lord while you are doing your meditation. Yan. Because this gives a calm moment yan before responsibility start. Ayan. And pangatlo, Mami. Okay. Embrace the micro moments. Ito yung use short breaks in your day while waiting in between tasks to breathe, stretch, or enjoy a quick mental refresh. Especially ako, ginawa ko dyan, Mami Fem, pag matagal ako nagtataba, so kaya matagal ako nakatayo na nagtataba sa nagluluto, I find time to stretch first. No? And then, thanks God na ito pa ako. Diba? So, hindi mo kailangan maghintay pa ng oras Anytime you can do that para at least medyo maano mo yung sarili mo, maibalik mo yung sarili mo sa iyong enthusiasm and everything that you do. Very important yan. Yan. Okay. Kaya nga micro moments. Yan yung kaninang 10 to 15 minutes, di ba? Oo. Yan. And ito, Mami, I think this is one of the best self-care strategy. Yes. Practice saying no. No? Kasi, sabi nga, saying no to others is saying yes to yourself. No? Kasi nga daw, may mga pagkakataon kasi na tayo, as moms, we want to get involved sa mga iba't ibang klaseng activities. Diba? As much as possible gusto natin i-empower ang mundo. But then, there are times na talagang we have to say no to some things na dapat natin i-compromise para magkaroon tayo ng sarili nating oras para sa sarili natin. Yan. Yes. Kaya naman, encourage moms like us, no, to prioritize your own needs without the guilt. Ikaw ba, Mami, nagsisay no ka? Minsan yan ang pinakamahirap kong sabihin paglalapit sa'yo. Kaya lang siguro yung bata-bata ko, I always say yes. Oo. Huwag lang utang, Pag may utang, pag mangungutang, no. No. But I mean is, nung medyo bata-bata tayo,
ang feeling natin, we are superheroes. Na pag dilapitan tayo, lalo ng anak natin, na parang yung, dahil they believe in us, na talagang we have to embrace everything. Pero pag umiidad ka na pala, Mami Fem, pero teka muna mga anak, medyo ang nanay nyo ay hindi na bata-bata. So, pwede bang hinay-hinay na tayo? Diba? Ganun na lang. Yeah, I also felt that way. There were times na, kunyari, mamamasyal, pero I need to say no. Kasi nga, parang gusto kong itulog na lang for myself. Mga ganyan-ganyan na. Yeah. And then, delegate and ask for help. I think this is one of the things that I do also. Lalo na working mother ako. I ask my family members to cook for us. Oh, yes, correct. Do laundry or take care of the dogs while I'm away. Yeah. Because, of course, malalighten yung load mo if you ask help. Yun naman, pagka busy naman lahat, wala, hindi mo rin mapilit. Pero, hanggat maaari, let us ask help. Yan. And pang number 6, Mami. Okay, digital detox for a fresh mind. Ayan. Lalo na we are living in this world na lahat ay kung saan ka tumingin, may gadget dito, may gadget doon. Let us set a time each day or week for digital detox. No? Kung pwede ay bitawan muna natin. Stay away from social media to reduce stress and reclaim that time for yourself. Kasi minsan, talagang automatic tayo, hawak-hawak natin agad yung ating cellphone. Kasi minsan, ang advantage of the cellphone is you get in touch with your family immediately. And of course, you get in touch with your friends immediately at nalalaman mo rin kung merong in need immediately. But we have also to free ourselves from these things for a certain period of time also to give our mind a refresh thinking na hindi lahat ay nakabase sa ating digital world. Pero kailangan nating ma-realize na may katotohanan na ipahiya mo sa sarili mo, ang utak mo, and then just focus on reading a book or do something na para medyo matanggal muna yung mind mo. Kasi actually, Mami Fem, nakaka-affect din sa me time natin yung mga nababasa natin sa sa cellphone, sa Facebook and everything. Affected tayo kasi minsan di ba? Minsan hindi naman natin, kung bagay sabi nga ng term nila, hindi naman natin ganap, pero nakikiganap tayo kasi naapektuhan tayo. So we have to refrain from those things paminsan-minsan or even in everyday. Just 15 to 30 minutes then or 1 hour. Wala ka munang hawakang cellphone or anything. Just focus on yourself, meditate, exercise, or hold a book. That's it. Yes. Na-survive nga natin yan nung wala pang mga digital. Oo nga no? At itong hack number 7, ito, wala na tayong question dito You need to find a hobby or passion project. Katulad ng ginagawa Mami. Gardening, baking. Marami kang hobby kaya wala lang akong time. Yun nga lang, pag nasobrahan. Pag nasobrahan. Kaya, minsan, pipili na lang talaga tayo ng hobby na talagang swak sa oras natin. Na hindi naman, it will not, sabi nga kanina ni Mami Rian baka naman ni Mami Ami, baka naman sa dami ng me time mo napapabayaan mo na yung ref mo, whatever, diba? Yeah. And number 8, Mami Nylene? Ayan, use guided relaxation techniques. Ito, Mami, yung ginagawa mo na natutuwa ka sa iyo kasi kahit busy ka, you have time for yoga, no? So, incorporate guided meditation, breathing exercises, or yoga. Even 5 to 10 minutes a day can reduce stress and re-energize, no? Yung marami ka naman makita sa sa YouTube, kung anong dapat mong gawin para matanggal lang yung stress, no? Just inhale, exhale. Gawin mo yan ng mga 10 times. Alam mo, ang laking-laking natanggal sa dibdib mo, laking-laking na, parang gumaan ka sa kahit ganong, how much work kung may time ka pang umupo at mag-yoga ka. Kaya just clear down your mind. You don't have to think of anything daw, sabi nila Just clear your mind of all the thoughts. Parang mo lang na plain, bare, basta looking at the sky, parang ganun lang.
And then you'll see, parang na-re-energize ka. And totoo yan, Mami Fem. Nasubukan ko rin yung just sitting down. Tapos talagang tinatanggal ko yung mga naisip ko and everything. Ang laking ginawa. Good for you, Ma'am. Ayan. And of course, make a self-care kit. Alam mo, tingin ko dapat yung mga nanay may ganito, no? Yung self-care kit na yan yung nagpo-promote ng relaxation. Pwedeng sa isang box, you have your favorite book, katulad nung ginagawa ni kanina, ni Mami Ami. Or meron ka dyang face mask na, to pamper yourself. Even your favorite tea, essential oils, keep it within easy. Ako kasi, parang ko ngayon yung mga ganito. Yung mga essential oils na parang gusto ko lang siyang amuy-amuyin, no, to refresh me. Parang ganun lang ang kaligayahan ko ngayon. Ayan. And of course, last but not the least, Mami. Ayan, connect with other moms. Tulad ng ginagawa natin, Mami Fem. We're connecting with one another. Kaya tingnan mo naman, ang ganda-ganda natin tingnan, di ba? But kidding aside, totoo yan. Yung mga kapwa nating nanay, yung mga friends natin, classmates natin na nanay pa rin, we may not be able to have a face-to-face discussion or contact. Pero, again, meron din pagkakataon na pwede tayo through phone or kaya video chatting, no? Just to say hi and hello and what's up, wika nga, no? So, encouraging joining mom groups or support circles, either online or in person, to share stories, tips, and support. Kasi minsan, alam mo, may mga kasama tayong mami na naghihintay lang na tawagan siya o kasabi siya na meron palang dinadala na nahihiyang magsabi, no? But then, itong mga ito naman, mga mamis na close sa atin, syempre, hindi na rin sila mahihiya mag-open up pag alam nila na talagang comfortable sila sa atin. So, para naman maging magaan din ang ating feeling, let us keep in contact with our kapwa mamis, especially our close friend na mami din, ang mga kasamahan natin sa ating papesko na mga mami din, di ba? Ang sarap magkita-kita. Kung hindi naman, video chatting is enough for us. Lalo't pa-traffic ngayon. Pero maraming paraan. Maraming Messenger nga lang, pwede ka na. Yes. Marami ka na makakausap sa Messenger kahit walang Zoom. Multiple people inside the Messenger. Kaya I'm thankful for the technology talaga. Tulad ngayon, no, ang usapang pantahanan, it was created because, of course, during the pandemic, we want to be with our other moms out there and other family members, kung sino pamilya nakikinig sa atin. And correct. It's one of our therapy during the pandemic, Ma'am Nelly, because we face a lot of challenges and of course depression in our part. Kasi this is one way on how to revive our self-esteem. Kumpiyansa mo. Tsaka Mami Fem, super blessed ako kasi kahit retired na ako, hindi ako nawawala sa circulation. Yeah. Through usapang pantahanan, eto tayo, nakakapagturo pa din, nakakapag-share pa din. So, malaking bagay na ito. Para sa akin, ito ay isa rin kung aking tulong to keep also my sanity intact. Ika nga. Yes, because tulad ngayon, it's a therapy, talking to you, expressing ourselves in YouTube channel. Ayan. Kaya naman, Mami Narlene, ay pasasalamatan natin uli or magkaroon tayo ng summary of all the things that we discuss. Finding me time, self-care strategies for busy moms. Of course, hack number 1, schedule self-care as an appointment. Hack number 2, Mom. Create a morning ritual. Hack number 3, embrace the micro moments. Number 4, practice saying no. And of course, hack number 5, delegate and ask for help. For hack number 6, digital detox for a fresh mind. And hack number 7, find a hobby or passion project. Hack number 8, use guided relaxation techniques. Hack number 9, make a self-care kit. And last but not the least, hack number 10,
connect with other moms. Wow. So yan yung 10 tips natin. Bukod sa Yes. mga tips na binigay ni Mami Ami kanina. Ayan. And thank you so much, Mami Ami, for gracing our show once again. And thank you, Mami Yes. Darlene. And of course, to all our Usapang Pantahanan, maraming salamat po. What are your parting words, Mami? Sa lahat po ng aming mga kasama sa Usapang Pantahanan at makakasama pa, maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa amin ni Mami Fem. At dahil po sa inyo, kami ni Mami Fem ay laging mag-iisip ng pwede namin ma-share na makatulong sa inyong pang-araw-araw na buhay at pangkabuhayan. So maraming salamat for watching us. Please like, share, and subscribe our YouTube channel, Usapang Pantahanan. And if it is not asking too much, please include Lalin's project. Join for some dressmaking techniques and other home economics activities. Yes. Thank you very much, everyone. Oo. Abangan nyo rin si Mami Darlene sa mga Patesco webinars. Yes. Ay magtuturo siya ng Christmas decor. Sustainable. Yes. Mag-Christmas anik-anik. Ayan. Pwedeng pang regalo. Yes. Na Pwedeng pambenta. yung bang recycled di ba? Ayan. Abangan Yes. nyo sa December. Ayan. Thank you very much. Ito po si Mami Fem. Ito po si Mami Narlene. Dito lamang sa Usapang Pantahanan. Bye. Bye-bye. See you next God week. bless everyone.